Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Binatilyo sa Malabon, sinumpak dahilan, nangangapalang ng barya. Alamin sa Kilos Pronto. Ito po, binaril po ng improvised shotgun o yung tawag natin dito sa Pilipinas sa sumpak ang 16 anyos na binatilyo dyan po sa Malabon. Ano ang ugat ng insidente? Yan po ang inimbestigahan ng Kilos Pronto Crime Desk. Kalaliman ng gabi ng ika-26 ng Oktubre taong kasulukuyan, habang may himbing na natutulog ang karamihan, ilang putok ang umalingaw-ngaw sa Phase 2 Paradise Village sa Barangay Tonsuya, Malabon City. Tuguan at nangihina ang 17 anyos na binatilyo na kinilalang si Joel, residente ng Flove Homes 6 ng naturang barangay. Ayon sa report na natanggap ng Malabon City PNP, nangyaring insidente habang nangangapa ng barya ang biktima at ang mga kasamahan nito sa isang kanal sa nasabing barangay. Dito na dumating ang suspect na nakabonet at pinaputukan ang biktima. Swerte namang nakatakbo ang mga kasamahan ni Joel at nakaiwas sa tiyak na kapahamakan. Ngunit ang binatilyo, malubhang tinamaan dahilan para agad itong isugod sa ospital at bigyang ng paunang lunas. Sa medical record ng biktima, ilang tama ng improvise sa baril ang nairehistro sa kanyang katawan at malala ang naging pinsala sa kanang braso nito. Ayon sa ama ng biktima na si Joel Espino Sr., sa ospital na nila naabutan ang kanyang anak habang nililinis ang mga sugat nito. Yung anak mo na baril. Madali naman kami mag-asawa kasi magkasama po kami yan. Sabi naman ng kapatid ko, tara samahan ko na kayo sa ospital kasi hindi niya, wala na dyan, dinala na niya ng pulis. Kaya naabutan po namin sa ospital na. Doon niya rin nakita ang sinapit ng kanyang anak. Dito po sa balikat, dito. Tapos dito po mayroon dito sa likod. Tapos dito po mayroon, kabilaan po. Mayroon pa rin dito po yung taplis dito. Ngunit nang usisain ng Kilos Pronto Crime Desk sa motibo ng pamamaril, ginit ni Mang Joel na wala naman daw kaalitan ng kanyang anak, pati na rin ang kanyang pamilya. Wala naman pong kawayan eh. Kahit dito, siyempre malalaman po namin yan kasi dyan lang naman pumupunta yan sa MC. Wala na, kasi tagal po rin na naman namin dito. Wala naman po na anong kawayan. Kaya naman sa nangyaring ito, malaking palaisipan para sa pamilya ang pagkakabaril sa biktima. Ngunit ang mas inaalala ngayon ni Mang Joel ang gastusin sa ospital, lalo na't hindi rin permanente ang kanilang hanap buhay. Kung mahuli po sana yung noon, may gawa, gusto kong pagbayaran nila. Makulong ko kaya yung ginastos namin sa ospital, bayaran nila. Kasi wala naman po kami nautangan na Talagang sariling sikap lang po namin. Sa araw ng pagdodokumentaryo, Kilos Pronto Crime Desk sa kasong ito, nakalabas na rin ng ospital si Joel. Dito, nakapanayam namin siya at ikinwento ang buong pangyayari ng gabing iyon. Mas pumunta po kami ng Paradise. Hindi pa kami nakakapa doon. Pumasok po kami sa Skinita, doon po kami nakapa. May nakasalubong po akong lalaki. Ayaw mo sa akin. Pagsalubong po sa akin, hindi pa ako pinansin. Kaya lang po ako. Tapos bigla na lang pong bumalik. Nakabonet na. Yun po sabi ng barkada ko, may baril. Nagtakbo na po sila. Ako pagtayo ko po, bigla na po binaril. Dagdag pa ni Joel, binalikan pa raw siya ng suspect at muling pinaputukan. Tila, sinigurado ang katapusan nito. Pagbalik po sa akin, binalikan pa ako. Pag nalis niya, binalikan pa ako. Binaril pa uli ako. Kala niya patayin na ako. Naghabulin nga ako. Parang naginala lang po na magnakaw kami doon. Parang ganun po. Sa pagsisiyasat ng Kilos Pronto Crime Desk, bago ang pamamaril, ilang linggo lang daw ang nakalipas, may isang lalaki sa kanilang lugar ang di umano'y nakausap ni Joel
At pag-amin niya, kahawig nito ang lalaking bumaril sa kanya. Tapos may bakery, bumili po ako ng Snappy. Pinabantay po ako ni Papa ng saging. Sabi po sa akin ng lalaki, Boy, tanga dito. Alas mo na yung paninda mo na yan. Alam mo na yan. Alam mo na yan, boy. Umalis ka na rito. Bata ka pa naman. Kanino kang bata? Yun niya mo ako. Hindi lang po ako sumagot, sabi ko. Wala lang po ako. Hindi lang po ako nagsalita. So sa tingin mo itong taong to nakausap mo noong mga panahong yun, yung gumawa sa'yo nito, ay isa lang? Parang po. At noong mga sandaling tad-tad na siya ng bala sa katawan, tumatakbo na sa isipan ng binatilyo ang katapusan nito. Iniisip ko po, kung araw ko na o hindi pa. Pumikit nga ako nun, sabi ko, araw ko na yata. Biglang dumila tumata ko. Sabi ko, hindi ko pa araw. Dahil sa pangyayaring ito, takot at pangamba ang nangingibabaw ngayon sa binatilyo. Kaya naman, hiling ng ama ng biktima, panagutin ang may kagagawa nito sa kanyang anak at para hindi na maulit ang ganitong klase ng insidente. Malaking bagay po yun na mahuli po yun sa amin. Kasi parang minsan mabunutan ng tinik yung dibdib ko na ganun, yung ginawa sa amin. Pagbayarin man lang sana yung ginawa nila sa anak ko. Siguro Ben at Nika, matutulungan natin itong si Joel Espino para mahuli yung gumawa ng pamamaril sa kanya. Dahil high-tech na ngayon ang PNP ngayon. Dahil sinasabi niya, yung daw lumapit sa kanya before nangyari po yung insidente, ay isang tao lamang daw ho, ang kanyang suspect. So siguro, alam niyo ho yung features sa mukha, pwede ho yun siguro idaan sa artist sketch. At medyo high-tech nga ho, kinocomputerize na po yan ng PNP. At hingi ho tayo ng tulong, papasamahan po natin. Ayun.